Good evening sa inyo lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day po sa inyo lahat mga kabigman. And I'm back. No? Medyo natagalan mula nung muli kong pagla-live mula nung huling live ko kanina. No? Then ngayon I'm back para pasensya na kayo kung gabi ko na ma-deliver tong live na to. Kasi meron tayong mga inasikaso the whole day. No? We all know, you all know mga ka-airsoft, alam nyo naman na hindi lang naman po kasi ang airsoft ang inaasikaso ng inyong lingkod, no? Pero what is important right now is nandito na ako para idaos ang ating review and unbox na sa mga unit na ni-request ng mga ating ka-airsoft, no? Okay, shoutout po Rodel Pastor of Maliig, Isabela. Malig. Sorry. Malig, Isabela. Saan banda to? Malapit Santiago? Malayo? Okay. Pero ibang ruta. Hindi dun sa Going Jones. Malig Jones, Isabela. Parang malapit sa Jones. Okay. Barangay to. Okay na. O yun. Siyempre, Biba, Sur, Malig, Isabela. Okay. Nakakarating tayo dyan sa mga malalayong lugar na yan. Nakakapunta tayo dun sa mga lugar na talagang na talagang masasabi nating malalayo sa ating lokasyon. Okay? Mga ka-airsoft, no, paalala ko lang, alam nyo sa paglalaro ng airsoft, walang imposible. Okay, sa paglalaro ng airsoft, walang imposible. Hindi hadlang yung lokasyon mo para hindi ka maglaro ng airsoft, no? Napakaiksi ng buhay na ibinigay sa atin bawat isa. Tapos para mabuhay tayo sa stress, para mabuhay tayo sa pagka-boring. Nako po, mga airsoft, no? Kung alam nyo lang kung gaano kasayang maglaro ng airsoft, especially kung yung unit na nilalaro nyo is the quality version. Pero it's better na wag ka na lang maglaro ng airsoft kung yung unit na lalaruin mo is the non-quality unit, no? Dagdag stress, dagdag sakit sa ulo. Why it is important na makakuha ka na magkaroon ka ng quality unit? Okay, ganito yan mga ka-airsoft, no? Ang paglalaro ng airsoft is kumbaga stress reliever, 'di ba? Anti-boring, sabi nga, 'di ba? Ngayon, para maalis yung yung boring mong buhay, para maalis yung stress mo, kailangan mo ng stress reliever na effective, 'di ba? Paano ka magkakaroon ng stress reliever na effective kung ang nakuha mong unit is the stressful one? Kung ang nakuha mong unit is yung unit na cheap quality, yung mga kung paano maalis yung stress mo kung yung unit na nakuha mo is hindi accurate? Paano maaalis yung stress mo kung yung unit mo is gawang Lunes sirang Martes, 'di ba? Hindi maaalis yung stress mo pag ganon. Dagdag yung airsoft sa stress mo, 'di ba? At saka isa pa, no, sa totoo lang, ako kasi iba yung goal ko, no, dito sa community na to. Ang goal ko is magkaroon ng isang community na marunong mag-identify kung ano yung quality sa non-quality, sa hindi quality, marunong regarding troubleshooting, marunong regarding kumbaga DIY repairs, no? At isa pa, marunong mag-differentiate ng quality unit sa hindi quality unit, okay? Dito sa Bigman, if you are looking for a unit na upgraded, competition grade, if you are looking for a unit na talagang matagal mo magagamit, talagang accurate, talagang masarap gamitin, you are on the right place, no? Pero if you are looking for a cheap quality unit, hindi po dito yon, no? Kasi dito sa Bigman, ang unit namin more on upgraded na po. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, nakaayos na, naka-set up na. Okay? Unlike sa mga iba, hindi pa naka-set up. Siguro naman familiar kayo, 'di ba? Nakikita niyo yung mga live ko. Naggagas kami sa mga gas blowback pistol 2 seconds lang, 'di ba? It is because 2 seconds kasi yung unit namin naka-fine tuning, naka-trigger job.
kumbaga nakatono ng maayos, di ba? Iba kasi yung unit na stock, iba yung unit na nagdaan na sa fine tuning and trigger job, lightening of trigger, 'di ba? Ganon, pagtotono ng valve, 'yon. Malaking bagay 'yung mga ka-airsoft, no? Okay, so ang unit ng ating ka-airsoft ngayon na si Sir Rodel Pastor from Malik, Isabela is the John Wick Pit Viper. Okay? Meron ba tayong example bakit kasi nawala yung John Wick Pit Viper ko na China dito, no? Ipagkuha mo na lang ako doon para maipakita ko on camera kung ano yung pinagkaiba ng John Wick Pit Viper China na low quality versus dito sa John Wick na hawak ko na Pit Viper na quality. Okay, yan. Papakita ko sa inyo in just a while, okay? Then, next unit natin is unit ng ka-airsoft natin, John Alain Yap. Sumag, Barangay, Cogon, Ormoc City, Leyte. O yan, no? Ang unit ng ating ka-airsoft is yung parang unit na idinemo and test fire natin nung nakaraan. The M4A1 Carbine CQB. Okay? What is good and special about this unit? Tulad nung ipinakita ko noon, ito don't mind this, wag niyong pansinin to. This is just a orange tip, no? Para makilala yung dinedemo natin na toys lang, okay? Para hindi mapagkamalang tunay. What is special and good about this, mga ka-airsoft, no? This is a conventional M4 look. This is a commando M4. Pag ganito yung setup, okay? Ngayon, pag inalis natin to, sorry. Pag inalis natin to, i-slide lang natin, magiging quadrail style na siya. Ayan na. Ayan. O, yan. Magiging modern quadrail style na siya. Para ano ba yung mga rail na yan, big man? Yung mga rail na yan, mga ka-airsoft, dito natin pwedeng ilagay, number 1, yung mga upgrades like scope, like flashlight, like ano pa bang mga accessories, scope, flashlight, laser, o, di ba? Flasher, ano pa ba? Ano pa ba yung mga pwedeng ilagay? Camera, dito yan, dito ikiniklip yan sa mga rail niya. Okay? Itong unit na to is equipped with a sabihin na nating rail na ano na Picatinny rail. Ayun, na ano ko, no? Equipped siya with a quad rail Picatinny rail. Ngayon, pwede mo ring gawing commando style to. Yung forma nga niya kanina, ito. Lalagay mo to. This is just a slide cover para kung sakaling ayaw mo yung ganyang forma na matatalim yung mga ngipin, lagyan mo nito para mas masarap siyang hawakan. Although medyo tataba siya, medyo lalaki siya, pero still manageable naman, di ba? Okay, what is special and good about the CQB? Napakadaling i-maneuver nito, especially if you are playing on a limited space na area. Kumbaga, doon sa mga area na hindi naman ganong kaluwagan, the best gamitin to, di ba? Pero kung nandun ka naman sa mga malalaking area like jungle, like forest, I do suggest go for something na mas mahaba. Pero kung eksaktong pagpa-firing lang ang gusto mo, go for this, hindi ka na magsisisi rito. Napakasarap na pong gamitin ito. Okay? Then this unit comes with a free upgradable spring, no? Okay? Kasama to, upgradable spring, kasamang ibibigay natin. Then may kasama na rin tactical bag, tactical tactical bag, then 0.20 grams na bala, 0.25 grams na bala, at syempre hindi mawawala mga ka-airsoft yung lifetime warranty po natin. Okay? Okay, shout out muna tayo. Share done, sabi ni Alan Villaris. Okay, bossing, how much yung pistol? Mag-message po kayo, Mr. Villapuerte, Kevin Villapuerte. Bryl Sabia, good evening po. Okay. Boss Bigman, normal lang ba na nag-iinit ang motor ng AEG rifle 10 minutes of use? Actually, normal yon kung yung 10 minutes of use mo is hindi mo binibitawan. Kung dire-diretso. Diba? Pero normal yung mag-iinit ng yung motor ng rifle kung heavy duty use. Kung talagang mahilig ka sa rapid fire, normal 'yon. Pero isang dahilan ng pag-init ng motor ng isang AEG is hindi compatible yung inilagay na spring. Okay?
Yung spring, ibig sabihin, kaya nagiinit yung motor, hirap na hirap siya, nahihirapan siyang pigain yung spring, kaya siya nagiinit. Kumbaga, masyado siyang persado, kaya nagiinit, di ba? Halimbawa, nagdadrive ka ng motor mo, di ba? Pansin mo, pag masyadong mabigat yung karga mo doon sa motor mo, sobrang mag-init yung motor mo. Pero pag yung motor mo, yung motorcycle mo is sakto lang yung weight na karga-karga niya na hinahatak niya, sakto lang rin yung init, di ba? Ibig sabihin, mas nahihirapan yung isang bagay, mas nag-iinit siya. Okay? Kaya, for me, kung normal firing lang ang ginawa mo, hindi siya normal. Pero kung heavy duty firing, normal yun. Okay? Sana po nasagot ko ng matino at ng kompleto yung iyong tanong. Okay? Good PM, Idol Bigman, watching from Puerto Princesa. Bago ka mag-birthday, warak na yung cellphone mo. Ilang beses mo nang nalaglag yan. Sabi ko sa'yo, bago pa man din dumating yung kaarawan mo, warak na yan. No? Hindi ko alam kung anong meron ka, kung bakit mo nalalaglag lagi yan. Okay? So, ngayon, dire-diretso tayo. Right now, sa aking harapan, yung sinasabi ko sa inyo, hawak ko rito yung upgraded version ng John Wick. Ito nga yun. Okay? Kasa natin. Ayan, no? Mapapansin ninyo yung barrel. Ayan. Naka-fix outer barrel. This is the upgraded version. This is the quality version of the John Wick Pit Viper. Hindi siya kumakalog. Okay? Upgraded na rin ng Hapa rubber to, upgraded na rin ng hammer protection pad, upgraded na rin ng fine tuning and the trigger job na rin. What is good and special about this? Adjustable trigger. Okay? Then, may beaver tail. Syempre, may mga safe. Napakasarap, napakagandang gamitin. Okay? So, ipapakita ko naman sa inyo para ma-compare natin yung John Wick na Pit Viper na China. Ito naman yun. Kasa natin. Ilak natin. Okay, this is the John Wick Pit Viper China. Kung mapapansin niyo, ayan o. Ang lakas ng kalog, kumakalog siya. Diba? Kumakalog, ayan o. Kumakalog. So, definitely, hindi siya upgraded. Ang tanong, Big Man, pwede bang i-fix outer barrel yan? Pwede bang i-upgrade? Ang sagot dyan, yes, pwede. Pero hindi worth it. No? Hindi sulit i-upgrade to kasi China lang to. Pag in-upgrade natin yung fixed outer barrel nito, bibigay lang din yung ibang parts niya. Itong unit na to, design para magamit mo para pumutok lang ng ilang beses, ng ilang linggo, ng ilang buwan. Hindi to design para tumagal sa'yo or laruin mo ng pangmatagalan na panahon. Okay? This is only a China version, budget meal edition. Sabi nga, di ba? Yung mga naghahanap ng budget meal, yung mga naghahanap ng China, ito yung bagay sa inyo. Don't expect too much on this unit. Expected mo na mabilis masira to. Kasi China edition lang to eh. No? Again, papakita ko sa inyo, yung China is hindi naka-fix outer barrel. Ayan, no? Ang lakas ng kalog. While the more, kumbaga, yung unit na mas quality is naka-fix outer barrel. Hindi kumakalog. Okay? Yan ang pinagkaiba nila. In terms of looks, halos parehas lang rin eh. Pero ibang-iba pa rin talaga ang quality sa nung competitor ng China dahil mas masarap yung paghawak, yung weight niya, yung salat sa unit. Napakaganda, napakasarap. Okay? Tabi mo na to. Okay, ngayon, let's roll na mga airsoft. Let's move na, no? So, this is the magazine. Lagi kong sinasabi, lagi kong binibilin. Ang magazine, iwasan po nating malaglag. Okay? Ang magazine, hindi talaga design para ilaglag, para itapon, para ihagis. Hindi design ng magazine for that. Okay? Ngayon, sa magazine, lagi, wag kakalimutan mag-spray ng silicone oil. Yung silicone oil, ito yung tanging vitamins na pwede nating ibigay sa airsoft natin para mag-perform siya ng tama, para mag-perform siya ng nararapat sa kanya. Okay? Sorry. Okay, press the valve. You need to press the valve. This is the output valve. Press, then spray. After that, after mo ma-sprayan,
sprayan mo rin yung mismong dito, inlet valve. Okay. Then, this is the unit mga ka-airsoft, no? Ito na yung unit natin. Pakihanda na yung mga dadalhin natin. Yung mga columnar, yung resibo, yung sabi kong SI na fill upan nyo na. Okay, no? This is the unit mga ka-airsoft, no? So, ano yung nilalagyan ng silicone oil dyan at gaano kadalas, okay? Nilalagyan number 1 ng silicone oil mga airsoft dito sa slide stopper, okay? Then nilalagyan din dito sa nozzle. Bakit kailangan lagyan, big man? Ano ba yung maitutulong ng silicone oil? Kailangan po natin lagyan yan para malesen yung wear and tear at the same time para hindi tayo maka-encounter ng mga leak sa ating mga unit, okay? Kasi yung mga unit natin, merong mga rubber yan. Rubber and mga valve, spring. Kailangan yon smooth ang operation. Pag walang mga silicone oil yun, maganit. No? Pag walang silicone oil yung unit mo, yung wear and tear is present. Kumbaga, mabilis ang wear and tear ng unit mo. Okay? Sprayan dito sa slide stopper. Okay, then sprayan din dito sa loob, sa nozzle, sa ibabaw lang. After na mag-spray ka, release, then rest. Yun, okay. Ngayon, maglalagay na tayo ng gas sa mismong magazine natin. Paglalagay ng gas sa mismong magazine, always upside down. Hindi pwedeng pahiga, hindi pwedeng patayo. Kailangan pataob, isasakto mo muna sa valve, huwag manggigigil. Pag ready ka na, press down. 1, 2. Uy! Meron akong naririnig na maliit na kapiranggot. Kapiranggot na singaw. Change magazine tayo. Palitan natin ang magazine. Hindi pwede yan. Okay, so kung wala ko ng mga magazine kay airsoft, no, relax lang, huwag maiinit. Okay. So, ito na. So, this is the magazine. Ganun pa rin. Sprayan natin. Then, sprayan din natin. Look, pakibalas na to. Sprayan din natin. Press the valve, then spray. Okay. After that, yun nga. Lagyan natin ulit siya ng gas. No? Upside down. Then, press down. 1, 2. Wala na. Wala na singaw. Importante yun eh. No? Importante yun na chine-check natin. No? By the way, no? Big man, anong gagawin ko pag merong singaw yung unit mo? Pag merong singaw yung airsoft mo, yung magazine mo, number 1 na gagawin mo, ano? Mag-leak test ka. Kumuha ka ng isang basong tubig, ibabad mo yung magazine mo ron, by then, malalaman mo kung saan nanggagaling yung leak. Maraming pwedeng paggalingan ng leak, no? Huwag nyong kukut-kutin, huwag nyong susundutin agad yung inlet valve. Kailangan malaman nyo muna kung saan nanggagaling yung leak bago kayo mag-troubleshoot. Okay mga ka-airsoft, lagay po tayo ng bala. Hatakin po ito pababa, put your right thumb here all the way. Dito ilalagay yung bala sa part ng baba. Reloader ko. Tapos paki-display na to rin. Okay, up, ito. This is the reloader. Speed loader, kung anong tawag dyan, much better kung meron ka nito dahil mas madali. Pinapump lang, okay, ayun na yung bala. Nakaayos na, nakasentro na, pwede nang gamitin agad. Okay? Ngayon, kunin ang unit. Pasok. Pasa. Ready to fire. This is the John Wick Viper 5.1 firing. Open slide. May butas ba yung target natin? Wala. Siguro dito. Saan lumalabas? May possible labasan? Dito. Diyan lang yun. Okay, possible labasan, no? Sige, pataypan mo na lang. Kasi nagugulat ako eh, lahat na nagte-test fire. Kakatakot na yun. Oo nga eh, baka may mabasag eh. Lahat na nagte-test fire lumalabas eh. Okay mga ka-airsoft, open slide. Kasi bakit nag-open slide? Kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger.
Yun, okay. Tapos, meron ba tayo pa premyo? Ayan na. Baka meron tayong isang, alam ko meron isang kakalat-kalat dyan na pa premyo na wala nag-claim. Ayun. Meron? Dalawa. Patingin nga ako. Okay, good evening, sir. Sabi, Arvin Espiritu, but in terms of Brand Foster Big Man, ano po mas prefer nyo sa John Wick? AA, SRC, EMG. Arvin Espiritu, wag ka masyadong malito regarding sa brand, no? Lahat ng binanggit mong brand, magaganda. Lahat ng binanggit mong brand, magaganda yan, no? It's just that kailangan, alam mo kung saan mo gagamitin. Okay? Naghahanap ka ba syempre ng quality Taiwan? Go for the SRC, go for the EMG. Lahat 'yan magaganda eh. O naghahanap ka ng mga upgraded version ng mga John Wick, pwede kang mag AA. Ang AA, ang pagkakaalam ng iba is China. Pero kung lalaliman mo pa ng kaunti, ang AA is a American brand, American-based company. Okay? Akala ng iba China, kasi yun ang nababasa nila, no? Katulad ng iPhone. Minsan nakalagay sa iPhone, made in China, assembled in China. 'Di ba? Kasi doon binuo. Pero alamin mo, ugatin mo, anong kumpanya ba yung nagmamay-ari ng AA? 'Di ba? Which is Jag Precision. Jag Precision is a US-based company. 'Di ba? Tamiya, sikat na sikat ang Tamiya regarding RC cars, regarding mini 4-wheel drive, 'di ba? Saan ang Tamiya? Japan. Saan ginagawa ang Tamiya? Sa Cebu. 'Di ba? Ganun yan eh. Ang Samsung, saan ginagawa? Sa China. Ano ba ang kumpanyang Samsung? Korean company. Yan, ganun yan, no? Kailangan ugatin mo, alamin mo yung mismong kumpanya na gumagamit nun. Okay? So, meron dito, 3 tactical sticker, tactical knife, and a patch. Okay, papremyo ko sa inyo, ibibigay ko to, ipapapremyo ko. Walang nag-claim kasi nito eh. Okay? Open nga natin, penga akong gunting. Papamigay ko sa inyo to, ha. Wala nag-claim, dalawa. Okay, papamigay ko sa inyo to. Saan natin? Okay, tenga akong patch. Okay, tactical knife, then big man sticker, dalawa, at saka syempre, penga akong patch. Yung medyo maganda. Para maaliw ang ating mga ka-airso. Okay, ayan, ito. Okay, ayan. Bibigay ko to, ayan, no. Ayan, patch, no, nilalagay sa mga t-shirt, nilalagay sa cup, nilalagay sa mga BDU, sa mga battle gear natin. Ayan, yan, pwede yan, okay? Then, ito, ipapapremyo ko to. Ayan, sana yung plastic ay. Okay, ilalagay ko to rito. Okay, packaging tape. Yan. Sa makakahula nito, ng tanong ko, mananalo ka ngayon nito. Ayan ayan, okay, sige. Ayan ayan. Okay, ayan siniled ko, okay? Pipirmahan ko pa, mamaya na. Okay, no? Pakikuha to. Sa makakahula ng tanong ko, ibibigay ko yan, okay? Ngayon mga ka-airsoft, itong unit na to is upgraded version. Okay, ayan This is a upgraded version. Sa makakahula, kung ilan pa yung natitirang pwedeng iputok nito, nilagyan natin siya ng 2 seconds. Okay? Nilagyan natin ng 2 seconds. Kung hindi to upgraded, konti lang ang maipuputok nito. Dahil upgraded to, nilagyan natin ng 2 seconds,
tignan na, nakapag-fire na tayo kanina ng 20 rounds. Ilan yung natitira na kaya niyang iputok? 25 rounds ba? 30 rounds ba? 35 rounds ba? 40 rounds ba? I-type ninyo yung hula nyo, hashtag Bigman space kung ilan yung hula nyo. Okay? Paki-type nyo, then para manalo kayo nito. Sayang to, no? Ipapamigay natin on the spot, okay? Type nyo lang, ang paghula, hashtag Bigman, then space, halimbawa 40. Hashtag Bigman, space 45. Ayan, no? Hula ninyo mga airsoft. Sayang to, no? Yun, maraming salamat po yan, Idol Bigman, na naklaruhan po ako. Okay? Okay, sabi niya, hashtag Bigman, 40 rounds, sir. Okay, 40 rounds daw. So, 40 rounds, 40 rounds bang kaya iputok nito? Sige, meron pa bang uhula? Hashtag Bigman 35, sabi ni Valier Neil Kusumbing. Okay? Sige pa. 73, kaya 2 seconds. Ba? Ano yun ha? Medyo taas na hamon yun ha. 73 rounds. Natatakot ako. Kutyan, taas nun. Okay, Bigman, 7 rounds raw. Nakapag-fire na tayo ng 20. Sabi ni Manolito, 7 rounds pa raw ang kayang iputok. So, ibig sabihin, makaka-27 rounds tayo. Okay, no? Bricks Raymar, sabi niya, 30. Hashtag space Bigman 30. Okay, no? 50 rounds. Okay, sige, hula. Sino pa yung mga may hula dyan? Siyempre, sabihin niyo yung hula ninyo, no? Sayang din yung pagkakataon. 35. Okay, no? Sa mga bago dito sa Bigman, ang mga unit namin naka-fine tuning and naka-trigger job. So, yung isang fire, yung 2 seconds na nilalagay namin na gas dito is enough. Sobra-sobra pa, no? Ngayon, kung nasanay kayo doon sa unit nyo, nilalagyan nyo 5 seconds or 7 seconds or even 10 seconds, dito sa Bigman 2 seconds lang. Ganun katipid ang mga unit namin. Pero malalakas ang mga FPS ng mga unit namin. Okay? Prince Edward, 65 rounds. Okay? Last na ba yan? Oops! Prince Edward, burahin mo. Yung mga dumoble ng boto, pakibura yung hindi nyo valid na sagot ha. Kasi pag nagkataon na kayo yung nanalo, tapos dalawa yung boto nyo, hindi counted yun, no? Paki-delete kung ano yung sa tingin yung sagot ninyo na hindi. Okay? Prince Edward, ang dami mong boto, dalawa. Paki-delete sir yung yung isa, no? Earldon Torres 56, okay? Sige, bibilang ako 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Yan. Okay. Yan ha. Sana may manalo, no? Sana may manalo. So, naka-20 na tayo. Bernard, 32 shots. Sabi niya, naku, mukhang hindi tayo kilala ng ating mga ka-airsoft. Mukhang mga baguhan sila sa mundo ng Bigman, no? Okay, naka-20 shots na tayo. Dagdag natin, okay? Kasa, firing! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, yung mga sumagot ng 30 pababa, I'm sorry mga bossing. Out na po kayo, no? 30 pababa, Bricks Raymar, I'm sorry, out na po. Manolito, 7 rounds, out na po, okay, no? Sino pa? Okay, yun lang, no? Okay, no? Ang huling kukunin kong boto, yung boto Sige, kunin ko na yan, no? Okay, Eric Ramirez, ang huling kukunin kong boto, 56 daw, sabi niya. Let's see kung 56 nga ba. Naka-30 na tayo, no? Okay, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Okay, yung mga bumoto ng 40 rounds and below, I'm very sorry mga bossing, out na po kayo. Bernard, okay, Bricks Raymar, okay, out na po yan. Sino pa? Si Bar Neil Kusumbing, no?
ito, yung Chinese character ang pangalan, out na po, no? No, pasensya na po, okay? Okay, tuloy natin mga ka-airsoft. Pasok ulit, kasa ulit. Okay. 40, 41, 42, 43, 44, 44. Grabe, 44. Meron bang? Naka 44. Wala ko nakita. 40 lang. Okay, sorry. Walang nanalo kasi 44 rounds ang create nitong John Wick Pit Viper natin. Medyo sa totoo lang nakukulangan ako. I was expecting 50 rounds pataas, no? Pero okay na rin yon kasi unang-una malamig dito sa shop. Nasa aircon po tayo. Kaya expected na natin yun. Okay? Unit na natin kay Airsoft, Rodel Pastor of Malik, Isabela, the John Wick Pit Viper. Okay? Ito yung magandang klase ng John Wick Pit Viper for packing and for shipping. Okay, next unit and for the main event. Okay? This is an M4 A1 Carbine Commando. Sabi ko nga, pwede nyong gawing commando, pwedeng quadrail yan. Depende sa gusto mo, depende sa type mo. Pwede mong ikabit to kasama to. Ma'am Sally, pakisama to. Okay. John Alvin Yap of Cogon, Ormoc City, Leyte. Okay. This unit is a battery operated. Most of the AEG, most of the effective AEG are battery operated. Okay, no? Hindi naman talaga kaila sa inyo, sa inyong kaalaman na ang battery operated is rechargeable. Okay? Pag para siyang cellphone na lobat, i-charge mo lang. Lahat naman tayo may access sa 220 volts, 'di ba? Lahat naman tayo capable ng paggamit ng kuryente. Kaya very less maintenance kung tawagin, no? Unlike sa gas blowback rifle, ang mga AEG is mas less maintenance because i-charge mo lang yung battery niya. Sa mga rifle na gas blowback, kailangan you need to have palagi extra na gas. Kasi pag dumating sa puntong naubusan ka ng gas, stop talaga ang laro mo. Wala ka magagawa. Hindi katulad ng mga AEG, naubos ang battery, i-charge mo lang for a matter of 30 minutes to 1 hour. Full pack, good to go ka na naman. Okay? Yun nga lang, sa pag-charge ng battery mga ka-airsoft, always learn how to manage your battery. Okay? Ang battery, ayaw niya nang sumasagad sa charging. Ayaw din niya nang sumasagad. Ay, bumababa ang charging. Okay? Ibig sabihin, ayaw niya nang nakababad, na-overcharge. Ayaw din niya nang na-dedrain. At ayaw niya nang umiinit. Pag ganun ang nangyari, hindi tatagal yung battery mo. Kaya sabi ko nga, learn how to manage your battery para yung battery mo is mapapakinabangan mo ng matagal. Battery lifespan is 2 years. After 2 years, mabilis na po siyang mag-lobat. Okay? Ngayon, to fully adjustable. Depende sa habang gusto mo. Okay, ito, fix ang front sight din. Ang rear sight, nare-retract. Diba? Okay, pag ayaw mo siyang gamitin, baliin mo lang. Pag gusto mong gamitin, iangat mo lang. Okay? Ngayon, this is the butt tube kung saan located nakalagay yung battery. Instead of pressing para umadjust, hatakin nyo. Okay, ayun. This is the butt tube kung saan nakalagay yung battery. Okay? Kuha lang tayo ng battery, pan-testing natin ng battery. Okay? Pasok natin sa unit. Then, plug natin to. After that, you need to secure all the wire bago mo ibalik yung mismong butt mo. Okay? After that, single fire, rapid fire. Okay, sarap naman, di ba? Dalawa yung firing mode, may single fire, may rapid fire. Dako tayo sa magazine. Ang magazine niya is 300 rounds, okay? One full charge of the battery, i-charge mo lang ng 2 hours. After mo ma-charge ng 2 hours, most probably full charge na yun. Yung isang full charge can accommodate 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Kaya napakadaming putok, di ba? Kaya ngayon, buksan natin to.
Okay, pag nabuksan to, tenga ang bala. Okay. Pag nabuksan to mga ka-airsoft, bubuhusan lang natin ng bala. 300 rounds, pasok dyan, 300 rounds, kasya dyan. Pag napuno na, isara natin to. Tapos merong gear sa ilalim yung magazine kung tawagan kamot. Kamot lang natin going front. Ayan o. Okay, kamot lang ng kamot kasi mas maraming ginagawa kang kamot, mas marami siyang naipipila. Bakit kailangan ikamutin yung gear sa ilalim? Kasi yung ibinuhos natin will only stay here. Kailangan maitulak yun papanik papunta sa unit. Dahil sa pamamagitan ng pagkakamot na ipipila, na itutulak niya papunta rito sa unit. Okay? Ngayon, good to go na ang magazine natin. Pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure hindi na siya gumagalaw. Okay? Ngayon, M4A1 carbine, 2-in-1, commando, quad rail, firing. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single. Rapid fire. Okay. Yung unit, napakaganda, napakasarap, napakalakas. Naka-stage 1 upgrade na to. Approximately, nasa 450 to 470 FPS. Ang stock nito, 380 to 400 lang. Pero ito, nakapalit spring na. Kaya, mas malakas na. At, syempre, bibigyan pa natin ng mas malakas at mas matinding spring. Kasama to rito, kasama to sa freebies nito. Okay? Ano to? M140 na AEG spring. Free ang kasama na yan, no? Okay. Ito yung unit natin kay Airsoft John Alain Yap of Cogon or Moc City, Leyte. Okay? Every time na matatapos kang maglaro, you need to clear the chamber. You need to remove the magazine. Then, next is to clear the chamber. After you clear the chamber, you need to rest the spring. Lalagay mo siya sa rapid fire. Press mo lang siya ng 1 second. Then, single fire. Then, put it back to safe. Okay? Bakit kailangang i-rest big man? Mga ka-airsoft, you all know, ganito ang itsura ng spring. Sandali lang. Ganito ka itsura ng spring. Ayan. Okay? Ngayon, dahil nag-firing tayo, ito nakapipito. Nakapipi. Nakaganyan. Ganyan na lang kahaba yan. Dahil nakapress. Ngayon, kung yung unit mo, itatabi mo nang nakapress yung spring, the next time na gagamitin mo siya is weak na siya. Mahina na siya. It is because yung spring mo nasanay na, nangawit. Kaya kailangan ibalik mo ng pagkakaunat yon. Yung itinuro ko, yung ginawa ko kanina, yun yung pinaka-simpleng way para yung unit, yung spring mo gumalaw o munat. Pag hindi mo ginawa yon, mararamdaman mo yung unit mo pahina ng pahina. Okay? Okay. Oh, grabe. Sana natuto kayo mga ka-airsoft na solid. Yun ang putok. Sabi, parang naka-GBB. No? I'm very sorry, Bernard, no? But I am not a fan of GBB. Actually, no, I'm not a fan of GBB. Masyado ako nabibitin sa kanya. It is because most of the GBB here in that available in our country is karamihan 30 rounds lang ang bala. Bitin na bitin. 'Di ba? Yun lang, bitin na bitin, parang how do you call this? Nasasayangan ako kasi bitin eh. Biruin mo 30 rounds lang. Wala ka namang mabibiling magazine ng GBB na naka 150 rounds, di ba? Lahat 30 rounds lang. Kaya sayang, nabibitinan ako. And I am not a fan of GBB. Ako personal kong opinion yun. If kayo, type nyo yung GBB, wala naman tayong dapat pagtalunan doon. Wala tayong dapat pagdiskusyonan. Ako lang sa sarili ko, I am not a fan of a GBB rifle. No? Pero, still, kung yun ang gusto nyo, tulad nga sabi ko, wala tayong dapat pagtalunan. Okay? Okay, balance charger gamitin para sure. Sabi ni Earl Don Torres, may gel blaster din po kayo. Wala po kami niyan. Airsoft shop po ito. Wala pong gel blaster dito, sir, no? Yun po. Sana po, last time nyo na po tatanungin yan, sir, sino ba to? Yung pangalan nun. Yung
Fabian, no? Airsoft shop po ito, wala pong gel blaster dito, no? Okay? Sana po sir, mag-register po sa inyo yung sinabi ko. Opo. Okay, so yun, tulad nga ng sabi ko, nasa na yung spring niya. Ayun, ito yung spring niya, no? So, yun lang muna mga Airsoft. Maraming salamat sa mga nag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa po nag-share, share nyo po yung live video natin. Napakaliit na pakiusap lang po. Kung hindi rin lang naman malaking abala sa inyo, share nyo yung live video natin para po kumalat po tayo sa ating community. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po and have a blessed day.